Masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day, everyone! It's already time for hashtag Upgrade Learning in Technical Drafting. Ako po ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Romel, na handa po kayong tulungan to explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating Quarter 2, Week 8 online tutorial. Tayo po ay live na live po tayo ngayon, ha. Tulad po ng nabanggit ko, live na live po tayo ngayong Quarter 2, Week 8 sa FB group ng DepEd EdTech at YouTube channel po ng DepEd EdTech at DepEd Philippines. Kamusta po kayong lahat? Ang tagal-tagal po nating hindi kita-kita po at nagkasama-sama. Sana po ay mabuti po kayo at dahil po Biyernes na naman, sana po ay naging maayos ang takbo ng inyong linggo. At kung may lakad po kayo bukas, sana po ay mag-ingat po tayo. Muli po, mag-ingat po, doble-dobling ingat. Magsuot po ng face mask, mag-alcohol po every now and then para sa ating kabutihan na rin po at sa kabutihan ng kapwa po natin. Kung may lakad po kayo bukas at siguraduhin po na masaya at magiging kapakipakinabang ang ating weekend simula bukas, mga ka-drafting. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa SketchUp 3D drawing of a truss type. Since patapos na tayo ng Quarter 2, this would be our last week. Pag-uusapan naman natin ngayon yung paano ba magsasubmit or gagawa ng ating 3-dimensional drawing ng ating
truss type roof. Paano ba tayo gagawa? Since ang grade 9 ay more on manual, ano, pero syempre kailangan simulan na natin yung sarili natin na mag-aral ng iba pang mga application na libre naman na makukuha natin through internet. At syempre kung meron tayong gadget, pwede naman nating magamit. Okay? Kasama pa rin po natin at makakasama pa rin po natin si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday po, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. At sir, maraming salamat po sa pagga-guide. Paulit-ulit ko pong sinasabi na maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi. Ngayon pong quarter 2, week 8, ito po yung mga objectives natin. So at the end of our tutorial, you are expected to adapt the use of SketchUp in drawing roof framing plan. And also, i-integrate natin yung use of SketchUp for other drawings. At syempre, yung pangatlong objective natin is yung Google SketchUp program for future downloads. Mabilis lang naman yan at libre lang naman. Free application lang naman yan. Review tayo, mga ka-drafting. Ano pa? Review tayo. Let us review. What is roof framing plan? So yung roof framing plan, this is a plan showing the roof with striped covering or stripped covering to expose the position of each structural member and each header. The roof plan can be used as the basic outline for roof framing plan. So may dalawang klase tayo. Meron tayong roof plan tsaka roof framing plan. Okay, na-discuss na natin 'yan. Kung medyo nalito kayo at nakalimutan na natin, pwede niyong balikan yung yung mga dati nating session sa ating EdTech FB page at sa EdTech and YouTube channel ng DepEd Philippines. Meron tayong dalawang klase ng roof framing plan. Yung una, yung rafter type, makikita nyo sa screen. At yung pangalawa naman is the truss type. Yung rafter type, tinatawag din yan na stick frame roof. Yun namang truss type ay yung truss frame roof. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Kapag rafter type, meron tayong mga kahoy or interconnected na kahoy para mabuo yung shape ng ating bubong. At yung truss type naman, this is a series of prefabricated triangular shaped truss na pagsusunod-sunurin para doon sa sa load ng bubong para mabuhat niya. At syempre, medyo mas simple siya kaysa doon sa rafter type. Ngayon, yung nakikita natin sa screen, mga ka-drafting, ay halimbawa ng isang rafter type. Ito yung makikita rin natin na parts ng rafter type or yung mga bahagi ng rafter type. We have, meron tayo diyang, may mga kulay, ano? May mga kulay, yung kulay red, yung kulay yellow, yung kulay green, para mas makita natin, madali nating makita kung ano ba ang tawag dun sa mga bahagi na yon ng rafter type. Ngayon, elements daw ng rafter type, we have the roof frame. Ano ba yung roof frame? Yes, yung nakikita natin sa screen. Yan yung roof frame natin. And then, meron tayong purlins. Tingnan natin yung screen, mga ka-drafting. Yung kulay pula na nag-pop up dun sa ating screen, yun yung purlins natin. Okay? And then, yung letter C, we have the ridge roll. Yung pinaka-center, yung mismong pinagkakapitan ng ridge board natin. No? Yung highest part ng ating roofing. We have the ridge cap line. Usually, hindi usually, pero laging ang ridge cap line ay yung parte ng bubong natin or pamakuan na nagko-cover dun sa ating mga hip rafter. And then yung letter E natin, we have the eaves or gutter line. Yung nakikita natin na kulay pula sa ating screen, mga ka-drafting. And then we also have dimension. Yung dimension yan. Ayan, yung dimension natin. Yan yung ating dimension. So bago natin ipagpatuloy, bago natin ipagpatuloy, magandang umaga po sa mga nanonood pa rin at sa patuloy na sumusuporta po sa atin. Good morning po kay Ma'am Erza Ulep. Good morning, Ma'am. At sa mga Ma'am Vicky Dawang, good morning po sa inyong lahat sa pagpanood po. At sino pa ba? Fami Ali Makadato, good morning po. Kay Ma'am Christina Agsunod, good morning po. Si Ma'am Christina is also watching. Good morning, Ma'am Vicky Dawang ng SDO Calamba City.
Yung pangalawang bahagi naman ay yung pangalawang klase naman ng roof framing plan natin is the truss type. Okay? Yan yung truss type na bahagi ng pangalawang klase ng ating roof framing, yung truss type natin. Ito yung nabanggit ko kanina na meron tayong sunod-sunod na triangle na prefabricated triangle katulad na nakikita nyo sa screen, yung kulay, yung nasa lower part na bahagi ng screen sa kaliwang bahagi, yun yung truss type, yung may mga triangle-triangle. Okay? Ngayon, punta tayo dun sa ating nabanggit kanina. Gagamit tayo ng SketchUp. This is a free application na pwede nating ma-download sa Google. Uh, SketchUp ang tawag. This is a 3D modeling computer program for a broad range of drawing and design applications. So marami siyang pwede kang gumawa diyan ng mga plan views, ng mga elevation, o kaya naman ng three-dimensional drawing. Pwede nating makita diyan para at least mas mabilis na maintindihan at ma-appreciate ng mga customers natin halimbawa or ng teachers natin yung project na isasubmit natin. So mas kita na agad ano kahit hindi pa nagagawa yung kanilang proposed na building. Pansinin natin mga ka-drafting yung ating yung interface, yung user interface ng ating Google SketchUp. Makikita natin meron tayong mga parang cartoonized type na icon diyan. Meron tayong eraser tool, pencil tool, pull tool, meron tayong square, merong polygons, may circle, may move tool, may rotate tool, measurement, X and Y. At mapapansin din natin ah, sa interface, no, mga ka-drafting, yung ating yan, papansin natin yung meron tayo diyang kulay blue, kulay red, tapos kulay green na linya. So yun yung mga blue, red at green na linya that represents yung ating X, Y, and Z axis. Okay, kumbaga sa math, meron tayong X and Y axis. So sa atin meron din. Siyempre yung X na yon, tsaka yung Y, yun yung height, yung width, tsaka yung kapal ng object para mabilis nating makita. Good morning po. Salamat po sa lahat ng mga nanonood pa rin po sa atin. Good morning po. Ngayon, mga ka-drafting, panoorin natin. Meron akong inihandang recorded video para makita natin paano ba ginagawa yung truss type na roof frame natin para mas mabilis nating ma-present. Ano po? Ayan. So meron tayong video. Yan yung interface na ginawa ko na. So wala po tayong audio ha. Yung walang audio yung ating video. Ayan, tapos meron akong finished product na truss type na roof frame. Yan, makikita nyo, may purlins na tayo, may trusses na tayo, yung ating roof framing plan. So, gusto ko ring ipaliwanag po na yung ating nasa video ay ano po noon, hindi po scaled. Hindi po siya scaled. Ayan. So gawa ako ng ano no ng truss. Meron akong sample truss diyan. Ayan po. Ayan. May sample truss, gawa tayo. Yung ginagawa natin is from scratch. Okay? Kasi sa grade 10, sa grade 9 ang ating technical drafting ay more on manual at yung grade 10 naman natin gumagamit tayo ng electronic drawing which is yung ating CAD, okay, yung computer aided design na application. Kaya lang syempre dahil grade 9 tayo, pwede naman nating simulan, tulungan na yung sarili natin at magtulungan tayo para maging kahit paano maging aware na tayo, maging familiar na tayo dun sa ating interface. Halos pareho lang naman, magkakapareho lang sila ng icon, ng tools, yung CAD, saka yung SketchUp. Pero syempre, iba yung interface niya. Ayan. So, gumagawa ako ng truss. Yung diagonal line na nakikita nyo sa screen, mga ka-drafting, is web. Ito yung web na part naman ng truss na diniscuss natin sa mga susunod, mga nakaraang session natin. Ano po? Good morning po, Ma'am Dylan Bryce, si Tutor Julie. Good morning po sa panonood po. Ayan.
Yan po yung ating web na ginagawa. Puwede rin tayong ano 'no, mag-practice after nito. Halimbawa, meron tayong computer or meron tayong malakas na internet or kaya natin mag-download, puwede naman tayong mag-download ng ano, ng application. Libre lang naman 'yan sa Google, yung SketchUp. Ayan, so mapapansin niyo na ginawa ko na siyang ano, three-dimensional. May thickness na yung ating drawing. So gumamit ako ng, push-pull tool do'n sa ating, SketchUp, ayan. Pero yung ating, pansinin niyo yung ating, ridge board dun sa ating screen ay naka-ready na ano po, kasi medyo matatagalan tayo kung, sisimulan natin siya from, the start pa rin. Since, paano lang ba gumawa, mag-drawing ng, three-dimensional na truss type roof sa SketchUp ang idi-discuss natin ngayon. So hinati ko siya sa kalahati kasi may part tayo dun sa ating truss na kailangan natin ng kalahating ng truss. Ayan, so medyo ise-set aside ko yung, isang part na yon, or puwede naman nating i-copy 'no, yung part na 'yan, puwede nating i-copy, tapos iwe-weld na lang natin para maging isang buong triangular pre-fabricated truss type na siya. Okey. Ayan, mapapansin niyo rin sa ating screen mga ka-drafting, sa right ng ating monitor, ng screen niyo, meron tayong mga kulay 'no. So after niyan puwede niyong kulayan, yung inyong drawing para mas pleasing sa mata since visual naman tayo. Ayan. So meron akong 1, 2, 3, 4, 5 na kalahati ng truss na ginawa. And then kinopy ko lang para hindi tayo mahirapan, may copy naman siya, may copy tool na gagawa ka ng part na 'yon tapos ika-copy mo na lang para hindi ka na paulit-ulit ng paggawa. Ayan. And then nag-rotate lang ako, nag-flip lang ako, and then idinugsong ko siya dun sa kabila. And then meron naman siyang ano 'no, kumbaga sa mga applications natin, sa mga raster, application tsaka vector application, may node naman siya or yung kung saan siya nagma-magnet if, yung dalawang part ay pinagdikit mo 'no, na parang nama-magnet, para ibig sabihin nun ay, fit na siya, properly connected na yung dalawang yun. Ayan. Thank you po sa pagmanood, Ma'am Lorna Cabalonga. Marami pong salamat. Kung kailangan niyo pa po ng iba pang mga tutorial session 'no, puwede niyong i-follow yung aking, FB page, Tutor Romel, or you can like and subscribe sa aking Sanwong channel na YouTube channel. Ayan, so nakagawa na ako ng dalawa, kinapi ko lang naman siya, tapos nilagay ko sa magkabilang dulo ng ating, hip type na roof yung ating truss. Tapos maglalagay ako ng kalahati do'n sa ating, hip rafter 'no. Kung natatandaan natin kapag, rafter type yung ating, truss, roof framing plan, meron tayong hip rafter. Ngayon maglalagay tayo ng kalahati ng truss since ang bubong natin ay hip roof, okay? Hip roof po ang tawag diyan. Ayan. So i-connect natin, properly connected natin. Ulitin po, yung ating pong drawing na ginamit is not scaled. Hindi po siya scaled. So may mga pagkakataon na mapapansin nyo na hindi tumutugma yung ating line. Pero hangga't maaari pa kung gagawa tayo ay sukat. Ano po, isa kasi sa pamantayan sa technical drafting ay yung tinatawag nating accuracy. Siyempre, kapag accurate at accuracy ang kailangan nating ma-achieve, ah, kailangan natin tandaan na kailangan eksakto ang sukat na gagamitin natin. Okay, that's it. 'Yon, kino-connect natin dun sa gitna. Mabilis lang naman siya, pero kapag gumagawa po tayo ng mga ganyang set ng object po sa SketchUp, make sure na ano po, igo-group natin para 'pag minove natin or kinlik natin, hindi magmo-move yung part lang ng object na ginawa po natin. Pero kung hindi mo naman kailangan, puwede niyo naman siyang ibalik at ma-explode, okay? 'Di ba sa ibang mga application meron tayong group, ungroup. Sa SketchUp naman meron tayong group, meron din ungroup tsaka ng, explode. Ibig sabihin, yung parts
or part ng object na ginawa mo ay paghihiwa-hiwalay na natin. Okay yan. So, adjust natin dun sa dulo ng ating roof. Yun yung ano 'no, yung hangganan, yung, square natin, yun yung hangganan, yung tinatawag nating, eave line. Okay, yung eave line na yan. Good morning po kay April. April, watching and listening from Etchague West District, Doña Magdalena H. Gafud High School, April Ann, yes. April Ann E. Aspa ng grade 9 Scorpio mula sa Etchague West District, Doña Magdalena H. Gafud High School. Good morning. Salamat sa subaybay at sa pagpanood. Ayan po. So nai-connect ko na yung isa 'no, nai-connect na yung isa natin dun sa kabila. Ngayon kailangan ko pa ng, ilan pa. Since hip roof yon, kailangan natin ng 1, 2, 3, 4 na hip. Okay? Kailangan natin ng 4 na hip. Yan. So wag nating kalimutan na libre lang po yan. Puwede tayong mag-try 'no, napaka-ano yan, napaka-simple lang. At kung may question kayo at medyo kailangan niyo ng tulong, puwede naman po i-message niyo lang po ako at kapag kaya po ng oras natin ay babalikan ko po kayo agad-agad. Ayan, okey. Ayun, so meron na tayong dalawang, kalahating truss 'no, do'n sa ating hip na klase na parte ng, ah, 'yan, ng roof natin. So we have 1, 2 tapos ngayon ginagawa ko na yung pangatlong part ng ating, hip ng roof natin. Okay, 'yan. So meron tayong pang-apat, yung pang-apat na hip natin ano, okay. Okay, so chine-check natin, tinitingnan natin kung fit yung ating ano, yung fit yung ating, mga parts and then inilalagay ko ngayon yung ating, gitna. So meron tayong tatlong buong, truss, prefabricated truss, ayan. Bakit daw po may sobra, yung sobra dun sa dulo, dun sa square, yung sa eave-line natin? Kung matatandaan natin sa parts ng roof, meron tayong tinatawag na ano 'no, na overhang. Yung, sa standard natin is 1.20 meters yung overhang natin. Pero kung mapapansin din po natin sa mga bahay natin, sa mga tipikal na bahay, parang hindi na kung ano 'no, hindi na umaabot yung 1.20, parang masyado ng maliit. May pagkakataon kasi na, ah bukod sa budget siyempre yung haba ng bubong natin ay tugma lang or sakto lang dun sa haba ng yero na ikinabit po natin. Ayan po, ayan. So, puwede rin nating tingnan ano, puwede rin tingnan yung drawing natin sa SketchUp, into plan view. Ayan, plan view para ma-present pa rin natin or ma-print natin. At least ano tayo 'no, puwede tayong 3 or 2 in 1. Meron na tayong first elevation, meron na tayong, 3D drawing or perspective drawing, at meron na rin tayong plan view or yung top view na tinatawag natin. Ayan, yung two-dimensional. Nag-enjoy ka pa 'no, kasi na ano, nai-improve yung ating, skill sa pagma-manipulate ng mga tools natin at siyempre may natutunan pa tayo 'no, na bago yung SketchUp nga, ayan. Okey, ayan. So meron tayong tinanggal ko muna 'no, in-off ko muna tapos siyempre since kailangan natin ng report para sa, framing plan. Naglagay na rin ako ng annotation. So meron tayong arrow, yung mga leader line, reference line, at yung ginagawa ko ngayon na makikita niyo sa screen ay yung purlins mga ka-drafting. Since ang ginagawa nating drawing or three-dimensional drawing is a roof framing plan. Magkaiba po yung roof framing plan sa roof plan ha, ano po, magkaiba po 'yan. Ayan. Okay, so meron na tayong purlins, may eave-line na tayo. Ang nilalagay ko ngayon ay annotation. Yung description ng bawat
parts ng ating truss type roof. Ayan. So meron tayong purlins, meron tayong truss, meron tayong ridge line, meron tayong dimension pa rin. Okay, may dimension. Ayan. Okay? Puwede rin nating gawing perspective type yung presentation ng drawing natin sa ating SketchUp. Ayan. Okay? Yan, tingnan natin kung maayos pa rin ano, i-double check natin siyempre. Okay, that's it. Okay, yun yung example ng ating presentation para sa, paggawa ng 3D drawing sa gamit ang truss type roof. Sana may natutunan kayo 'no. Alam kong medyo kakaunti yung oras natin pero we could have another time or, another venue para mas maipaliwanag pa natin yung kahalagahan tsaka yung kung paano gumamit ng, Google SketchUp. Okay. Ngayon pagkatapos nating matutunan, siyempre, i-try nga natin kung ano yung mga mas natatandaan pa natin. I have here 5 questions para sa ating review, bago tayo magbigay ng ating mga certificate sa ating mga estudyante, sa ating supportive schools, at siyempre sa ating mga supportive, colleagues, mga co-teachers natin kahit hindi sa ating, school, kapareho ng school na pinapasukan ko, kahit sa ibang, division. Okay. Okay, question number 1. What are the two types of roof framing? You can choose two since ang hinahanap natin ay two types of roof framing. So meron tayong, letter A, ito ba ay rafter type roof framing? Letter B, ito ba ay truss type roof framing? At letter C, ito ba ay umbrella type roof framing? Okay. Natatandaan ko yung umbrella type na yan, yan yung ginawa nating example ng mga nakaraang session natin, no? Sa start ng ating quarter 2. At syempre, magandang umaga po sa mga nanonood na sa live sa ating tutorial page. Good morning. Ayan. At yung aking classmate nanonood, si Arnel Santos Cartalia. Nanonood siya, good morning. Classmate ko yan nung college. Yan. Okay. Ngayon po, ano kaya? Try natin ano yung two types of roof framing. We have, kung ang answer nyo ay rafter type at truss type, kayo ay isang Matiel Educado. Congratulations po. Next, question number 2. Ayan. John Paulo is also watching. Yan. Number 2 question, what does D stand for in 3D? Ano ba ibig sabihin ng 3D? A, dimensional, B, directional, or C, demonstration. Okay. Meron kayong 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay dimensional, congratulations! Kayo ay isang Matieli Ducado. Okay. Question number 3. Question number 3, from the pictures below, which is an example of a truss type roof framing? Letter A ba or letter B? Kung natatandaan nyo, example ko na rin yan kanina, no? A and B, alin ba dyan ang ating example ng truss type roof framing? Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1. If your answer is letter B, correct. Congratulations po. Kayo ay isang Matieli Ducado. Yay! Number 4. Number 4, what element of roof framing plan does red lines in the picture represent? A, purlins. B, ridge roll. Letter C, roof frame. Alin ba dyan yung nire-represent ng red line? If your answer is purlins, congratulations. Kayo ay isang Matieli Ducado. Yay! Number 5. What element of roof framing plan shows the measurements of partitions of the roof plan? A, ridge cap line. Letter B, eaves or gutter line. At letter C, dimension line. Okay? Meron kayong 3. Yes, ang sagot po natin ay dimension. Kung ang sagot nyo ay dimension, letter C, congratulations, kayo ay isang Matieli Ducado. Yay! So that's number 5. Ngayon, to sum up yung ating week 8, not quarter 2, week 8, ano ba yung benefits ng paggamit ng mga architectural 3D models
na katulad ng SketchUp na ginawa natin kanina. So number one, improved visualization for the finished building or product. So pag sinabing visualization, after ng drawing, syempre kailangan pa nating imagine kung anong itsura. Kung sa SketchUp tayo gagawa or mga 3D dimensional drawing applications, at least kita nyo na agad kung anong itsura ng ginagawa natin design. Number two, the ability to check for errors which may have occurred during the design and drawing process. Napansin natin kanina, sinabi ko 2 beses na yung example natin sa video ay hindi po scaled, hindi siya measured. So napansin natin kung hindi measured, nagkakaroon tayo ng mga errors. Yung mga errors natin pagdating sa sukat, hindi kasya, hindi abot yung trusses dun sa A-line natin. So mas makikita natin at syempre, mas magagawa na natin ng paraan bago natin i-finalize yung drawing natin. Number 3, the optimum use of building or creation materials. Okay? So ano ba yung tinatawag na, kasi 'di ba nagagawa tayo ng listahan kung ano yung mga kailangan nating materials, yung mga bill of materials, ilang piraso. So sa paggawa natin ng mga three-dimensional drawings, mapapansin natin na kulang pala. Minsan nami-miscalculate natin yung ibang mga materials natin. So kailangan na-a-adjust na rin natin kung ilan dapat yung ganitong klase ng roofing materials, yung bakal, or so on and so forth na kailangan nating materials. Number 4, lowering cost of the finished product. So paano ba yung lowering cost na yon? May pagkakataon kasi na yung mga materials natin medyo mahal. Akala natin ay tama, no? So may pagkakataon pa rin since meron na tayong 3D model, na-a-adjust natin yung material. Pero hindi naman para hindi i-sacrifice yung quality ng ating roofing material or ng ating building, pero para at least magkaroon tayo ng alternative dun sa mga material na kailangan natin. Number 5, virtual tours and walkthrough. Mga virtual tours. Ito na yung uso natin ngayon. Kapag magpapagawa tayo ng building, may mga virtual tours na tayo. Pwede na natin silang ipasyal doon sa possible na magiging building or pinapagawa nilang bahay or kung ano man establishment. Number 6, super efficient promotional and marketing tools for the finished product. Sinabing super efficient, kung meron tayong halimbawang customer at nagpagawa halimbawa ng ganitong klase ng furnitures or ganitong klase ng bahay, 'di ba ang bilis makikita na agad nila kung anong magiging itsura sa totoong buhay ng kanilang ipinapagawa. So, maganda ng magandang marketing material or strategy para sa business natin. At syempre, number 7, minimize the numbers of errors and revisions needed in design. So, bakit ma-minimize? Nabanggit natin kanina yung mga errors natin. So, yung 7 na yan ay ilan lang sa mga benefits sa paggamit ng architectural 3D models kung sakaling gagawa tayo. At syempre, ngayon naman ay para sa ating mga masugid na tumutulong, mga kasamahan, ngayon ang ating Quarter 2 Recognition Day para sa mga Mati Educado learner at Mati Educado supportive schools and teachers. At siyempre, umpisahan natin kay Joshua Antiqua ng Sapang Palay National High School, SDO San Jose del Monte City, Region 3. Congratulations sa iyo, Joshua Antioquia. Okay. At syempre, meron din tayong Certificate of Recognition para kay Lidio C. Feliciano mula rin sa Sapang Palay National High School, SDO San Jose del Monte City, Region 3. Congratulations! At para naman sa ating susunod, a Certificate of Recognition also para kay Nicolas Raymond L. Trinidad ng Pagsanan Integrated National High School, SDO Laguna, Region 4A, Calabarzon. Congratulations! And then we have a Certificate of Recognition given to Tamika Nohea M. Betito ng Luis Fe Gomez Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela, Region 2. Congratulations sa iyo. At para naman sa ating mga supportive teachers, kay Miss Jean Valerie C. Mendoza Jr. Ng SDO Batangas Province, Region 4A. Congratulations po, ma'am.
At siyempre sa ating walang kapalya-palya, si Sir Gilbert E. Bautista ng SDO San Jose del Monte City, Region 3. Congratulations, sir, for being our most supportive teacher. Siyempre, a certificate of recognition is also given to Christopher Ray Pabilonia ng SDO Laguna Region 4A for being our one of the most supportive teachers ng ating Itulay session para sa TL9 Technical Drafting. And also, a certificate of recognition also given to Estrelita Binlingan Lamsis ng KNAS SDO Nueva Vizcaya Region 3. Congratulations, ma'am, for being one of our most supportive teachers ng ating TLE9 Itulay session. Sana po ay tumutok pa rin kayo para sa ating quarter 3. At para naman sa ating certificate of recognition as most supportive school, given to Bolbok National High School, SDO Batangas Province, Region 4A. Congratulations po sa Bolbok National High School. Also, a certificate of recognition is also given to Sapang Palay National High School ng SDO San Jose del Monte City, Region 3. Congratulations po Sapang Palay National High School at thank you po sa patuloy na pagsuporta sa Itulay. Also, congratulations po sa Luis Fe Gomez Diamantina National High School for being one of our most supportive schools. Ito pong certificate of recognition ay para po sa inyo. Maraming salamat po. Also, para sa aking eskwelahan, a certificate of recognition is also given to Pagsanan Integrated National High School, SDO Laguna, Region 4A. Maraming salamat po in behalf of our principal, newly installed principal, si Sir Reynaldo Villaluz. Maraming salamat po, sir, at congratulations po. At syempre, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating National Arts Month 2022 with the theme Sining ng Pag-asa na gagawin po sa February 12 bukas, 19, 26, and 22, 9 to 12 noon dito pa rin sa Itulay EdTech. Meron kaming mga contest para sa kindergarten to grade 1 to 3 elementary learners. Meron tayong music, physical education, arts, presentation or contest. Meron po tayo. Huwag niyo pong kalimutang panoorin. And then para naman sa grades 4 to 6 elementary learners, we have meron tayong music, physical education, arts, solo instrument, hip-hop dance, yes, at poster making para sa grade 4, painting para sa grade 5, at photo essay para sa grade 6. At siyempre, sa National Arts Month celebration pa rin para sa grades 7 to 12, junior and senior high school learners, meron tayong virtual himig kundiman, meron tayong OPM dance exercise, at Ecoltura, Rampa Feast ng Pinas. So, ecology, yes. At siyempre po, bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng National Arts Month, ang Pagsangan Integrated National High School po ay may pagdiriwang kasabay ng ating 49th Foundation Day. I-like nyo lang po ang aming Facebook page, DepEd tayo Pagsangan Integrated National High School, para masundan po natin yung mga activities. At syempre, yung Tutor Romel na FB page, huwag nyo pong kakalimutan. At sa quarter 3, simula po next week, nagkaroon po ng bagong bahay ang Itulay. I-like nyo po ang aming DepEd Itulay Facebook page. At syempre, don't forget to like and subscribe our YouTube channel, ang DepEd Itulay YouTube channel. Okay? Marami po tayong activity ngayon, marami ngayong choose February, marami tayo. So at this point, let us be reminded, patuloy pa rin, to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Kabilang dyan yung sinasabi nating, pag-iingat at pagsuporta sa mga kapwa natin. Kasi, di ba, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. So, isa yon sa mga bagay, be kind to them, touching their heart. Okay, no? Isa yon sa mga halimbawa ng para maipagmalaki natin yung sarili natin sa mga susunod na araw.
Okay? You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and on Facebook at DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting next week po, quarter 3, week 1. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang binibini pagsanhan na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Napakaraming pwedeng tumulong sa'yo. Ikaw at ako, tayo, teamwork tayo para always panalo. Yay! And this is Itulay online tutorial para sa hashtag TLE9 Upgrade Learning sa Technical Drafting. We would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. Scan lang po natin yung ating QR code or you can fill out Itulay feedback form. And also for your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. At syempre, tutok po kayo mga ka-drafting para sa TLE 10 illustration kasama si Tutor Julie mamayang 1 o'clock dito pa rin sa ating EdTech and YouTube channel ng EdTech at DepEd Philippines. Marami pong salamat.